Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong 16 to 31 October. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malaki sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi niyong tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Tingnan natin. Sagittarius, may nakikita ako na you're in a pain situation. May isang sitwasyon sa buhay mo na nagtapos or magtatapos. May mga unexpected blow of emotion coming din. Ako na nakikita sa iyo eh. Hindi ko lang alam why, pero may mangyayaring pagbabago. Mga unexpected change, no? Meron din ako nakikita na may sinasabing kailangan ayusin. Parang kailangan isaayos, ayusin. And then also, may paglipat. Hindi ko alam in what way. Lilipat ka ba ng place, ng trabaho, ng lugar, ng bahay, o may ililipat ka. Parang ganun, may paglipat. O may mas something lipat. And then, sa iba naman sa inyo siguro is maaring ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao o ihihiwalay mo yung sarili mo in a situation or someone, no? Ihiwalay niya yung sarili niya sa'yo. Or may mga separation situation. Maraming klaseng separation. Hindi lang siya related to relationship. Pwedeng you separate yourself in something, diba? May mga separation situation, feeling depressed, kalungkutan, nalilito, nawawala ng pag-asa, maybe sa iba, or may mga there's a loss situation. Maraming klaseng din ang loss ha. Pwedeng loss of money, loss of hope, loss of vitality, or sigla, o saya, pwedeng ganun. Or loss of something, someone, or pet man yan, or basta may loss ako nakikita. And ayan na nga, lumabas, dissatisfaction with life. Yan, may mga, mga hindi naging maganda, yan, may mga hindi magandang nangyayari sa buhay na nakikita ko dito. Pwedeng magkakaroon ka ng dissatisfaction sa tinatahak mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa kapatid mo, sa anak mo, pwedeng gano'n. May mga dissatisfaction. No? And dealing or relationship with a woman with a blondie gray or white hair. Pwedeng dissatisfaction dito sa tao na to, or pwedeng ikaw rin ito. Diba? May dissatisfaction ka sa buhay. Or maybe sa iba sa inyo is dahil sa babae na to. Pwedeng kapatid, kasama sa trabaho, kung sino man tong babae na to, no, pasok mo. November, siguro 11, kung sa 11, kung November siya, maaaring mayroong mga birthday ng November na kakilala mo, diba? Or pwedeng in 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 months, pwedeng ganyan. May mga situation na in a past days man yan o mangyari pa lang. Parang there's a changes happen or lungkot, ako nakikita dito sa iyo. Parang you feeling left out in the cold, parang you feeling sad, feeling parang nandun ka sa point na hindi ka naman nawawala ng pag-asa, pero nag-hope ka for something, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yung mga pinag-iisipan ka, ba't ganun? Tamahan dito siya, oh. Diba? Temporary situation, may mga bagay na pang temporary lang yan. Ibig sabihin, don't focus to a dissatisfaction or mga bagay na hindi nagiging maganda para sa'yo. Huwag kang too much emotions. Focus ka rin sa sarili mo, no? Kung ano mang temporary na to, kung saan aspeto ng buhay mo, pasok mo. And beware of self-delusion. Andito ka sa point ng buhay mo na siguro is you hungry. Kung titingnan ko kasi, ito
lalaki ka man o babae, nandito ka sa sitwasyon mo na you hungry for something pero nadi-dissatisfaction ka dun kasi hindi mo makamit. Pwedeng ganun. O kaya naman na may mga pagtitiis, pagtitimpi, o minsan gusto mo na sumabog pero nagtitiis at titimpi ka. Andito rin yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is na nililing lang niyo yung sarili niyo. Kanya, hindi kayo nagiging totoo. Kumbaga, pinapakita mo sa iba na sa harap ng iba na okay ka pero deep inside medyo may something kang na kalungkutan. Pwedeng ganun sa iba, no? And the eagle, triumph over trouble, obstacle. Eto na yun. Eto na yun, yung mga temporary situation mo, no? You need to focus. May mga paglaya. May aalis or may paglaya. Tulad na sabi ko, diba, parang there's an ending situation or kinakailangan mong ilaya yung sarili mo sa mga bagay na hindi nagiging maganda para sa iyo. No? And syempre, too much emotion, too much thinking, alisin mo rin yun. And then also is may mga paglaya o pag-alis sa mga bagay na obstacle, balakid, or trouble, ganyan. No? Baka ikaw ano ba to? Mag-move na or may mga maaring you are thinking about something, targeting. Kasi si Eagle, di ba, parang pag mayroon siyang target at may pufukusan siya, bigla siyang gagano. Ano yun? Basta yun na yun. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Alam niyo na yun. Yun, no? Maaring may mga, you have a target pero hindi mo makuha kasi medyo nahihirapan ka pa yung ganun. Sa nakikita ko sa iba sa'yo. Sa iba dito, paglaya to. Basta, lagi mo tatandaan na, don't lose hope, free yourself, explore, kumbaga ando yung sitwasyon na spread your wings and fly high, di ba? Kumbaga, mag-focus ka. Huwag mong isipin na hindi mo kaya, baka hindi pwede, baka ganun ganyan. Huwag ka magkaroon ng ganung thinking, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi hindi rin siya makakatulong. Be confident. Tingnan natin ang energy mo. Energy niya. Sagittarius. Nandito rin yung, kung titingnan ko to, may tao na, kung titingnan ko to, at titingnan ko to, diba naghabol pa si ate, kasi may pumasok sa intuition ko. Pwedeng may tao na nagtitimpi ka kasi naiinis ka sa kanya. Or vice versa, no? Pwedeng ikaw ay nagtitimpi sa isang tao dahil hindi mo siya gusto or kumaga kahit gusto mo nang magsalita o magbulyaw o may sabihin, lalaki man o babae yan, nagpipigil ka. May mga ganong sitwasyon. Or magkakaroon ka ng ganong sitwasyon. Energy mo. Energy po niya. Uy, devil agad. Ang aga naman. Okay, ang energy mo. Ang energy mo, 16 to 31. Andito kasi, syempre may mga iniisip ka, no? Andito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka. You want to release yourself in a situation of being stuck or trapped ka doon sa bagay na yon or yung mga bagay na napuprostrate ka, nagkakaroon ka ng negative thinking. May mga bagay, ang energy mo kasi sa akin parang may mga bagay na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, ganyan. Nandun ka sa point na yon, no? Ang nakikita ko rin sa'yo dito is there's a blockage na nangyayari o nagaganap sa'yo. Kumbaga, you want to release yourself in a situation of hindi ka nag-growth, parang stuck or trap ka, parang walang nangyayari sa buhay mo doon sa part na yun o sa sitwasyon na yun. Nahandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita sa yung energy mo. May blockage sa'yo. Paaring sarili mo na rin blockage mo. Kaya rin ganun. Diba? Kasi anytime pwede kang lumabas o umalis sa sitwasyon na meron ka. Kasi
na kaya mo na nga umalis sa isang bagay, sa isang sitwasyon in the past, why not ngayon pa? Diba yung sinasabi sa'yo? Or nandun yung sitwasyon na nakokontrol ka ng sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Pero it's your choice daw ang sinasabi dito. Para makaalis doon sa sitwasyon na yun. Kumbaga, wag ka maging ganito, dragon. Maging agila ka. Parating. Huwag kang magpakontrol. No? Parating. Baliktad ang aking baraha. Sige lang. Parating. Sige lang. Temperance and temperance lang. Ganun. Ano pong pwede ko malaman, universe? Ano po ito? Ba't nag-isolate ka? Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Card mo, oh. Teka lang, mahulog eh. Sumakit yung bato ko, ah. Okay, ang parating sa'yo, actually, nagkakaroon ka ng pagpaplano naman. Kung tutuusin. Kung tutuusin nga, ang dami mong naiisip. No? Ang dami mong gustong mangyari. Ang dami mong gustong mabago sa buhay. Kumaga, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n, sana ganyan. No? Ang daming plano na gusto mong mabago in life. Pero, medyo nagkakaroon ka ng maaaring nagdadalawang isip ka, or maybe nahando yung point na medyo may hinihintay ka or nagkaka-doubt ka, no, sa iba sa inyo. Mag-trust ka daw sa intuition mo dito. O kung kinakailangan humingi ka ng tulong with someone, humingi ka. Yun ang nakikita ko dito. Ang parating din sa'yo is may tao, pwedeng kapatid, magulang, karelasyon, friend, na may nakikita ko na maaaring aayain ka, no? Magchichill-chill kayo, lalabas kayo, kakain kayo, o kaya naman may mangyayaring small gathering or may mga joy party, ganyan, celebration, pwedeng ganon. No, may mga gaganap. Ano ba yon? Ako nakikita sa iyo. Baka may labas. Mga 3 days, 3 weeks, or by the 3rd week. Yun ang nakita ko. Kung ano man niya, kung ilang days man yan. Pinupuan na naman ako ng anak ko. Yan, may mga celebration na magaganap. Pero small lang siya eh. Hindi siya ganun kalaki. Siguro baka may magchichill-chill lang kayo. May ise-celebrate lang kayo. Baka ganun. Baka lalabas lang kayo. May ganun ako nakikita. Also, may tao na nagdadalang isip. Pwedeng ikaw ito ah. May tao nagdadalawang isip na parang may apology kasi ako nakikita eh. May apology ako nakikita. Someone is hiding. May tao may nililihim or may tinatago siya. May hinihintay ka raw. May tao na makikipag-communicate sa'yo. Mas may edad sa'yo. Makikita ko. Pwedeng kapatid mo. Pwedeng nanay mo. Pwedeng kaibigan mo. Pero mas may edad siya sa'yo. Anong dapat iwasan ni Sagittarius Universe? May mga kailangang i-heal ha. Natin ito. Nagulo yung ano ko. Baraha. Ba yun? Dapat iwasan. Oh, tama naman. Tama naman. Unang baraha pala sinabi ko na tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung hindi ka mag-aksyon. Ganyan.
Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt. Sabi ko tulad kanina, di ba, magkaroon ka ng doubt. Iwasan mo yung mahata ka pa na nakaraan o yung magkaroon ka na pagpapabaya. Kumbaga may mga bagay na kailangan mo naman umpisahan na, gawin na, aksyonan na. Di ba? Bakit hindi pa? Di ba? Kinakailangan na. Ibig sabihin. Siyempre, iwasan mo yung matakot. No, huwag ka matakot. No, sa mga bagong simula ng buhay o yung action, decision making. Huwag mong katakutan yon, no? Iwasan mo siguro yung ma-out of control ka o yung i-delay o i-cancel yung mga bagay na pwede namang gawin na. Bakit kailangan pa sa ibang araw o sa ibang buwan o sa ibang linggo? Ganyan. Don't be stagnant. And syempre, yung tulad sabi ko, pagpapaliban yan, di ba? Yung malusing momentum ka, iwasan mo yun. Kailangan, you need to focus to your direction. Kailangan have a clear path situation. Mag-continue ka lang sa direction mo to find yung goal na yun, no? Ang sinasabi dito. Siyempre, pasaway, maging pasaway in any situation, iwasan mo, o yung mga taong pasaway, iwasan mo. Being an immature, o yung mga taong immature, iwasan mo rin. Yung, siyempre, pagpapabaya, ganyan, o yung pag-aalinlangan sa mga bagay. Iwasan mo yun. Kasi as long as nag-aalinlangan ka, at as long as hindi mo gawin o actionan yung bagay na yun, may stuck ka talaga dyan. Mag-i-stay ka dyan sa sitwasyon mo. Pero na, mag-trust ka pa rin sa intuition mo. So, ano yung sinasabi ng intuition mo, gawin mo. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kamusta ang love? Ni Sagittarius. Anong pwede ko malaman? Love. Diba dito ano to? Ay. Anak. Ganyan. Ay. Dalawa anak mo? Isa, dalawa anak mo? May nakita ko isa o dalawang anak. Okay, hindi ko muna sabihin yung ano ha. Magbibigay muna ako ng warning. Ang warning dito, mag-ingat kayo pagdating sa travel, pagdating sa vehicles. Kung nagdadrive kayo, mag-ingat kayo. Kung may batang nagdadrive, mag-ingat kayo. Pwede rin naman na habang nag-internet ka o nagsi-cellphone ka, pwede ka rin masagasaan or pwede ka rin mahaging ng mga vehicles. Pwedeng motor, sasakyan, or bisikleta man yan, no? Kung ano man yang may gulong na yan. Mag-ingat kayo. Mag-ingat din yung mga mahal nyo sa buhay. No, may sinasabi kasing ganun. Okay, when it comes to love. When it comes sa love kasi, maaring iba sa inyo, same age, no? Ako nakikita kung bago kayo, maaring, kung single ka, maaring makikilala ka na same, hindi nagkakalayo ng edad sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakikita. Baka may makilala ka. Yun nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay naman, pinag-uusapan ka, Sagittarius. Pinag-uusapan ka. Okay, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay kasi, itong tao na to, or vice versa, or maybe this is you, or vice versa. Ang nakikita ko kasi dito is, pinagtatanong-tanong ka pa rin niya. Kumbaga, tinitingnan pa rin niya or ini-spy ka niya, tinitingnan niya pa rin yung social media mo, o kaya pinagtatanong-tanong ka niya sa mga kaibigan, na handun yung point na yun. Pinag-uusapan ka nila. Pinag-uusapan. Ikaw ang nagiging bukang bibig, no? Ng tao na to. Sa nakikita ko dito. Actually, humihingi nga siya ng advice sa isang tao related to sa relasyon ito, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Nanghingi siya. Kasi nahahatak pa siya nakaraan eh. Napopokus pa itong tao na to sa the past. Maaaring minsan siguro napapanaginipan ka nito or naiisip ka lang talaga niya. Anong ginagawa mo, anong ganyan-ganyan, ganun-ganun. No? Sa iba sa inyo. Eh, sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship. Kung kayo is in relationship, you put some effort naman when it comes in this relationship. Kahit papaano, no? Sa nakikita ko dito, hindi na may pagpapahalaga.
may mga bagay lang talaga na gumugulo sa isipan ng bawat isa. Pwedeng sa isipan mo o sa isipan niya. Anak, nagpupo ka na naman. Parang ano parang namumuro ka na anak dito ka nga sa balikat ni mami. Yun ang nakikita ko. Maaaring may pinagdadaanan yung ikaw or siya may pinagdadaanan. Pwedeng ganun. So, kasi may sinasabi siya dito na siguro may mga time in this relationship na nagkakaroon talaga ng dissatisfaction. Hindi maaalis kasi yun. Natural yan sa isang relasyon. No? Natural sa isang relasyon na magkaroon ng mga dissatisfaction, nakagkakaroon ng mga pag-aalala, no? Mga alalahanin na nangyayari. Or handin yung iba dito is nagkakaroon ng may nagkaroon ng rejection, Siguro sa part niya, may nagkaroon ng rejection o sa part mo, nagkaroon ng rejection. Parang ganun. Ako nagkita dito. Yun. Pero kung sa pagmamahalan dito, they valuing you. Nagkakaroon naman ng pag-uusap. May mga point lang talaga na pinagdadaanan sa relasyon na to. Yun ang nakikita ko dito. May pagtahak ng ibang destination, no? Ako nakikita dito. O pinag-iisipan. Halimbawa, alis ka na sa trabaho mo o mag-iibang bansa ka o kaya naman you thinking about something change sa buhay, pwedeng ganun. Tingnan natin yung money mo. Yung mga magaganap o mangyayari, unexpected, magkakaroon ng mga unexpected situation na kailangan mong magpakatatag, sabi dito. Kasi may magulo, may pag-aaway, malaki man o maliit ito may pag-aaway, may mga intense, may mga yung sinabi ko na, 'di ba, conflict, lungkot, iba dito is trauma, or iba dito is nalilito ka lang, no? Kasi naguguluhan ka, kasi hindi mo alam kung ano yung pupukusan mo, ano yung didesisyonan mo, pilit ka nagpapakatatag, pero ang dami pumapasok na questioning sa utak o sa isipan mo, kumbaga, kaya iba dito, you are feeling stuck. Naghihintay ka na nga lang din, parang andun yung point na on and off yung action mo at naghihintay ka na lang din yung iba ng sign, no? May mga hinihintay kang sign sa iba. Pwedeng ganun. Pero alam mo, sinasabi ni universe, I always give you a sign. Pero hindi mo siya nare-recognize. Ganyan. I always offering you an opportunity. Pero hindi mo napapansin o nare-reject mo siya. Yun ang sabi niya. Or maari din na binibigyan ka niya pero hindi ka lang makapag-decide. Diba? Maring ganun. Money. Ang dami naman. Ano mangyayari po? Sa money niya, Empress and Empress, Sa money mo, magkakaroon ng pagbabago sa money mo. Alam mo, sa money mo, sa isang sitwasyon, na isang desisyon na magaganap sa buhay mo, sabi dito, yun ang makapagpapabago ng pagdating sa kaperahan. Sa mangyayaring pagbabago, sa mga mangyayaring siguro may aalisan ka, pwedeng ganun, or may mga decision making ka na gagawin, yun daw ang makapagpapabago ng buhay mo. Yun ang sabi niya. Pagdating sa pera. Siguro may mga new opportunity ba sa iba dito, o may mga idea ka, diba? O kaya naman sa iba dito is may mga bagay talaga na kinakailangan na itama or aksyonan or kailangan na ng renewal. Yun ang sabi dito. Try to make it balance. Siyempre, try to make it balance. Yung situation mo, yun ang nakikita ko dito sa iyo. Sa iba naman sa inyo, within the 3 days, 3 weeks, 3 months,
ano naman kayo, October, November, December, mga January siguro, no? Kasi you need to be patient kasi may sinasabi siya na pagbabagong magaganap sa'yo. Kumbaga may abundance, may lucky or may blessing na darating sa'yo. Yun ang sabi. Congrats kung ano man yun, di ba, na magbabago. Advice. Okay. Okay, when it comes sa may financial problem ka pala kayo, no? When it comes sa advice, sinasabi dito na tanungin mo daw yung sarili mo. Then, ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung ikasisiya mo? Ano ba yung ikaka-happy at ikaka-fulfillment in life mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung hinahanap mo na para sa'yo? Tanungin mo rin daw yung sarili mo. And then, you need to plan very carefully. No, yun ang sinasabi. Hanapin mo, tanongin mo yung sarili mo, at magplano ka. You need to be very careful when it comes to your plan. Kinakailangan mo na rin mag-prepare or may mga bagay na kailangan mo i-discover talaga kung ano talaga yung kakayahan mo o yung ano yung talent mo, ano yung gusto mong maging o ano yung gusto mong mangyari in life. No? May mga bagay din na need to accept. Siyempre, kung may mga lesson na kailangan ma-accept, i-accept mo yun or may mga sitwasyon na kasi we need to sacrifice din, no? When it comes to a situation. May mga bagay na you need to walk away o mag-try ka na another path, mag-try ka ng new things, mag-try ka ng mga hindi pa nagagawa. Kung bagot ka na sa trabaho mo, edi mag-try ka ng iba. Mga ganun sitwasyon. Try a new path, try a new situation. Basta tanongin mo daw yung sarili mo. Yun ang sabi dito. No? Kasi, basta ang sabi dito, magpakatatag ka, kasi kahit mag-isa ka lang, kaya mo na solusyonan yung bagay o yung sitwasyon na to. Pero sinasabi rin sa'yo dito na mag-prepare ka. I don't know why. Siguro may mga sitwasyon na dati hindi ka ganun, maaaring ganun, hindi ka pala prepare o pala imbak, pwedeng ganun, no? May sinasabi kasi siyang ganun eh. No, para hindi daw mangyari mga dissatisfaction sa buhay, no? Kaya ganun. You need to decide kung kailangan nang gawin ngayon, bakit pa sa darating na panahon o darating na araw pa yan o linggo, di ba? Make a plan. Huwag kang magse-self-doubt sa sarili mo. No? Huwag kang malito. Huwag kang matakot. Kumbaga, sa mga mangyaring pagbabago sa buhay mo or mga bagong umpisa mo sa buhay mo. Kumbaga, magkaroon ka ng welcoming for a changes in life kasi there's a reason. Diba? Pero kailangan mo rin mag-action. Kung hindi ka mag-action andyan ka lang, diba? Mag-stay ka lang dyan. Arigato naman, God bless.